Good morning. Pakibati mo yung katabi mo. Good morning. Tanungin mo sa kanya, kumusta ka? O, sagutin nyo naman, okay lang. Mas mabuti kaysa dati. O, sa mga babae, mas mabeauty kaysa kahapon. Are you happy this morning? We praise the Lord na we are once again in His house. Alam niyo, sa totoo lang, malapit na nating hindi gawin ito. Yung ganito. Hindi na tayo makakabalik sa simbahan. Kasi pupunta na tayo ron. Kayo naman, bihira. Ano ba nasa isip nyo? May magsasabi, si Pastor nagdadrama na naman. Actually, ito gusto ko ituwid dito ha. Pag meron ako mga hugot na alam nyo kung saan galing, na siguro pakiramdam nyo may pagdaramdam ako, hindi ako ano tawag dito? Hindi ako nagdadrama. Hindi ako ano ba yung gusto kong gamiting term? Kung hindi ba, pinaliwanag ko, sabi ko, I'm expressing an emotion. Pag meron akong sinabi na, katulad nun, dumating kami prayer meeting, late na kami. And yet, kami nagbukas ng church. Hindi drama yun. Hindi drama yun. Kumbaga sa tatay o magulang, kung tinatrato nyo akong tatay, may pahiwatig yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ganun yung naramdaman ko, paano na yung naramdaman ng Panginoon? Kasi higit sa lahat, siya yun. Hindi naman ako eh. Tama? So, siguro, maraming bagay na hello. Bago na yung baterya, di ba? Maraming bagay na matututunan pa tayo bilang pagtutuwid. Kasi aminin naman natin, marami pa tayong dapat gawin. Tama ba? Meron ba rito na perfect ka na, wala ka nang dapat ayusin pa sa buhay mo? Ikaw na yung pinakamagaling. Meron bang ganon? Wala, di ba? So, somehow, meron tayong tungkulin bilang mga anak ng Diyos na habang may panahon, umayos tayo. Kasi sa totoo lang, marami sa atin, kung aaminin natin, wala sa ayos ang buhay natin. Tama ba? Kasi ako, aminin ko, marami pang dapat ayusin sa akin. Hindi ko sinasabi na nakamtan ko na, sabi nga ni Pablo. Hindi, inaabot ko pa. Marami pang kulang. In fact, isang area na dapat nating asikasuhin at ayusin sa buhay natin is our being double-minded. Siguro by now, naintindihan nyo na yung ibig sabihin ng double-mindedness. Tama? Pagka nahati ka sa dalawang kuro-kuro, gagawin ko ba o hindi? That's being double-minded. Kasi, sa totoo lang kung Kristiyano ka, dapat single-minded tayo. Kasi isa lang ang tanong, ano ba gusto ng Lord? Yun lang ang tanong. Hindi natin tatanungin, ano ba gusto ko? Kasi pagka nagsimula ka magtanong, ano ba gusto ko?
Actually, yun yung pagiging double-minded. Kasi hindi lahat ng gusto natin, gusto ng Diyos. Tama? Aminin naman natin, may mga bagay-bagay tayong gusto, ayaw ng Diyos. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo lang. Sa tingin mo, nakikinig ba siya? Kasi pagka medyo yumuyo ko at medyo nagmamala hapon, hay, medyo sikuhin mo na. Binibigyan kita ng permiso. May lisensya yung siko mo para umabot sa katabi mo. Pagka nakikita mo na siyang, hay! Hay! Arigato na. Hay. And this morning, we are going to talk about the cure to double-mindedness. Sa third point na tayo. Kasi the first cure is brokenness. So every time na sa tingin nyo nagdadrama si pastor, nagpaparamdam si pastor, I'm expressing an emotion to drive us to brokenness. Kasi kung di ka natitinag, akala mo okay lang yung ginagawa mo, well, in fact, hindi naman pala, nakaka-offend sa Lord, nakaka-displease sa Kanya, mabuti nang mapagsabihan tayo. Minsan kasi parang ang dating ko, parang nagdaramdam lang ako. Hindi. Siguro maramdaman nyo rin na nagdaramdam ako, pero hindi doon tumitigil yun na nagdamdam si pastor. Ayan, nagdadrama na naman yung matanda. Hindi pwedeng hanggang doon lang. Ang dapat na sunod na tanong doon, anong dapat gawin? Ano ba yung pinapahiwatig? Ano ba yung dapat nating malaman? Kasi hindi tama na palagi na lang tayong ganyan. Darating na ang Lord, ganyan pa rin tayo. Hello? May tawag dyan sa Tagalog. Di na natuto. Tama? Wala tayong improvement. Darating na lang ang Lord, ganun pa rin tayo. Saan tayo dadalhin? So, kasi saan ba tayo papunta? So, ngayon pa lang, dapat ma-break na tayo, ma-broken tayo, para tayo mabuo. Kasi unless we are broken, we cannot be fixed. Tama? So what does the word broken means? It means to be able to realize, to come to a realization, for us to come to a reaction. Kasi may gagawin ka, nanalamin ka, nakita mo, magulo buhok mo. Ano yun? Aalis ka na? Ready ka na umalis? Hindi! Kukuha ka ng suklay. Magsusuklay ka. Speaking of suklay, nakalimutan ko magsuklay. Okay lang? Okay. Bagong gupit. Sabi nga nung bayaw ko, kasi naka-set ko yung bayaw ko na bagong opera. Kasi tinanong ako, Kuya, saan ka ba galing kanina? Kasi tumawag yung kapatid ko, nasa barberya ako. Sabi ko, papagupit ako . Naikwento niyan sa asawa niya. So tinanong ako ng bayaw ko, saan ka ba galing kanina? Where have you been? Sabi ko, I went to the barber to have my hair cut. Cut where? Saan daw ako? Anong bandara yung ginupitan sa akin? Ang bihira naman. Parang sinasabi niya, kalbo na ako. So, there are things in life that changes. Kasi tumatanda tayo, nagbabago tayo, at habang nagbabago tayo, may mga pagbabago dapat nagaganap sa buhay natin. Hindi lang tayo tumatanda sa itsura, kundi tumatanda rin dapat tayo sa pag-uugali, sa pamumuhay. When I say tumatanda, ibig sabihin tayo ay nagmamature. Tayo ay natututo. Yung dating magulong buhay, unti-unting naaayos. May sistema tayo sa buhay na dating bulagsak tayo. Ngayon, nakukuha nating maging masinop. Tama?
higit sa lahat, kung merong pag-aayos na nagaganap sa ating buhay, dapat sa ating buhay spiritual. By now, dapat mas conscious na tayo sa ating buhay spiritual. When I say being conscious, ibig sabihin, mas mapanalanginin ka na ngayon. Hello. Mas nagkakaroon na tayo ng panahon para sa Panginoon. Kasi habang lumalawig ang buhay, maraming bagay ang nakikita natin na hindi mahalaga sa buhay. Kung dating mahilig ka pang mag-aksaya ng oras, ngayon sinisinop mo na yung oras mo. Bawat segundo, talagang dapat may magawa ka. Kasi, speaking of gagawin, ang daming gagawin. Speaking of kalooban ng Diyos, dapat alam natin kung hello. Hindi kaya itong akin yon. Pakihanda na rin yung baterya nito kasi anytime bibigay ito. Anyway, so as a brokenness tayo. Second, at ito, dun sa second, blessed na blessed ako yung single-mindedness. Alam niyo bakit nagiging komplikado ang buhay? Bakit nagiging komplikado ang buhay? Sino example ng komplikadong buhay? Meron sa Biblia na ang sabi ng Lord, wag niyong pamarisan, ang pamarisan niyo si Maria. Sino yung si Martha? Ang sabi ng Lord sa kanya, you are vexed with a lot of things. Word vexed, ang ibig sabihin is to be troubled with a lot of things. Marami kang pinoproblema na supposed to be, hindi naman mahalaga. Marami kang pinag-aaksayan ng panahon na hindi naman dapat pag-aksayahan ng panahon. Now, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung ibang bagay, kaya lang dapat makita natin yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Kasi pwede nating mapabayaan yung ibang bagay, pero may isang bagay na hindi mo dapat mapabayaan. Kasi pag yun ang iyong napabayaan, dahil sa maraming bagay, ay may epekto yun sa ating buhay spiritual. Kasi mapabayaan mo na lahat, wag lang yun. Ano yun? Yung ating kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, ano mapapala ng tao? Makamit man niya ang buong sanglibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, yun yung pinakamalaga. Kaya mapabayaan mo na lahat, wag lang yun. Kaya single-mindedness, bless na bless ako ron. Ang daming mga talata na tinignan natin. Yung pala ibig sabihin nun, for where your treasure is, there will your heart be also. Yung pala yun. Kaya maraming hindi papasok ng langit kasi yung puso nila nasa bagay-bagay ng mundo. Bakit sino yung papasok ng langit? Yung puso na nasa langit. Hello? So, single-mindedness. One thing I desire. Ang ganda ng salitang one thing. At inisa-isa natin nung last time, yung one thing na yan. Ha? Yung pala ibig sabihin nun. One thing I do. Kung siseryosohin natin yung one thing na yun, gagaang ang buhay natin. Bakit? Kasi tatanggalin natin ang puso natin sa maraming bagay na hindi mahalaga. Tama? Hello? Brokenness, single-mindedness, what's the third? Steadfastness. Bigyan natin ng pagkakataon si Joren to do his one thing.
Okay. Salamat, Joren. Napaka-bait mo. Swerte ni L1. Swerte ni Resurrection. Baka may magtatanong, bakit resurrection yung bata? Kasi risen, di ba? He is risen again. So, steadfastness. I would like you to open dalawang pero hindi natin napapansin, yung pala ang kahulugan nun. First is Matthew chapter 7. Matthew 7, 21 to 27. Mag-i-introduce ako dito kasi hindi masyadong na-emphasize itong punto na ito. Ang nakikita lang natin dito, yung palaging ine-emphasize. Kita nyo, hindi lang dapat makinig, dapat sumunod. Kailangan sumunod. Kasi hindi natatapos ang buhay Kristiyano sa pakikinig lang. Kasi yun yung modern Christianity. Na sa kanila, ang pagsamba sa Diyos, pagsisimba, pag-uwi, tapos na. Hindi. Ang buhay Kristiyano, may kasamang pagsisimba, pero hindi doon nagtatapos. Matthew 7, pakipansin yung verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. Verse 26, and everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not. So there are two classifications of people being cited here. First is one who hears and applies what he hears. When I say doeth, we mean apply. Ibig sabihin yan, kung ano yung napakinggan mo, sinunod mo. Kasi pwede kang makinig lang, tatango ka, aagree ka, amen, amen, and yet you do nothing. Ando doon ka sa second part. Whosoever heareth the sayings of mine and doeth them not, he shall be likened unto a foolish man which built his house upon a sand. What's the difference between the two? Yung isa, rock. Speaking of being fortified, being solid, being stable. Ano yung ikalawa? Sand. May pagkakaiba ba yung dalawa? Pag hindi nyo nakita yung pagkakaiba, ang laki ng problema mo. Bakit ko sinabi yun? Kasi maraming tao ngayon na nasa buhanginan. Simply because wala silang ginawa kundi makinig. Walang pagbabago sa buhay. Kasi tignan nyo, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Kanina yung Sunday school lesson natin, yung in-emphasize doon na consequence ng kasalanan, it is so great. It is as if hindi siya makokorek. Parang peklat na habang panahon, habang buhay na nakakabit. Magaling na yung sugat, and yet yung peklat na iwan, palatandaan nung nakaraan. And it fell. And great was the fall of it. Kaya yung iba hindi sineseryoso. Yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, as if bahagi ng ordinaryong buhay. Pag ginawa ko, okay lang. Pag hindi ko ginawa, okay rin lang. Without ever realizing, seryoso pala ito. At maraming tao, balang araw, doon nila marirealize kung gaano kaseryoso. Pero huli na ang lahat.
Great was the fall of it. Kung bibigyan ko ng title, itong particular na passage na ito, ano yung isang salita na nagde-describe, na pinapatungkulan tungkol dito sa kwentong nakita natin? Yung isa, dumating ang dilubyo, sakuna, hindi natinag. Yung isa, bumagsak at nagiba. Hindi nyo ba nakikita rito yung word na steadfastness? Sino yung steadfast doon sa dalawa? Now, tingnan na natin. Look at verse 21. Kasi ito yung present day. Na yung mga tao, walang ginawa kundi maging abala sa kanilang pinagkakaabalahan. By the way, uulitin ko, malinaw na malinaw dito, hindi lahat nagsisimba ay sumasamba. Hindi lahat na nagsasabing naglilingkod sila ay naglilingkod nga. Bakit? Kasi merong mga naglilingkod na merong hidden agenda. For not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. And this is a statement of reality. Totoo ito. Mangyayari ba ito? Yes. Actually, nangyayari ba ito? Yes. Kasi ang daming nasa simbahan, pero iba pinagkakaabalahan. Kasi pwedeng nasa simbahan ka, naglilingkod ka, kasi tanungin ka, bakit ka nasa simbahan? Gusto ko maglingkod sa Lord. Marami naman yan. Pero pagdating sa pagiging seryoso sa kanyang pamumuhay para sa Panginoon, hindi nila alintana kung ang kanilang ginagawa ay kalooban ba ng Panginoon. Kasi pwedeng nasa loob ka ng simbahan, and yet ang agenda mo sa buhay ay sarili mong kaligayahan, hindi ka pa rin pasok. Bakit? Sapagkat sino papasok sa kaharian ng langit? He that doeth the will of God. Hello? Kaya ngayong umaga, more than ever before, natanong na ba natin sa sarili na, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Eto, kung merong isang bagay na nais ng Panginoon na dapat ginagawa ko ngayon sa buhay ko, ano yun? Of course, sa tingin ko, for most of us, hindi lang isang bagay. Pero kung isa-summarize natin yung mga bagay-bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord, isa lang ang summary. Sundin natin ang kanyang kalooban. Tama? Hello? Bakit? Kasi ang kahindik-hindik na katotohanan na marirealize natin balang araw is verse 22. Many will say to me in that day. When is that day? I do believe this is the judgment day. I-declare na ng Lord yung kanyang judgment sa bawat isa. Kasi may final directive, may final judgment na manggagaling sa bibig ng Diyos. Yung mga papasok ng langit, may welcome address sa kanila. Welcome. Yung iba, papupurihan. Yung iba, okay lang, welcomein lang. Yung iba, praise God, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Makatanggap natin yung well done ng Lord. Sabi nga ni Jacob, yung iba, well done, papuntang impyerno. Kumbaga sa steak, hindi siya medium rare. Doon siya sa pinakamainit na lugar sa impyerno. And the sad reality that will come to a realization balang araw, pagka humarap na tayo sa Lord, marami sa araw na yun magsasabi, Lord, we served you. In fact, they will use the word, we served you faithfully. Take note, hindi lahat na naglilingkod ay naglilingkod nga sa Diyos. Kasi pwedeng habang naglilingkod ka, ang pinaglilingkuran mo, sarili mo. Yes. Modern Christianity nowadays, maraming naglilingkod sa Lord kasi gusto ang blessing ng Lord.
Napangakuan sila ng mga nangangaral na pagpapalain kayo ng Diyos. Dodoblehin yung binigay nyo. Bibigyan kayo ng buhay na. But the emphasis para ma-enjoy yung mga sinasabi na yon is obedience. Not just mere activity in the church. Kasi many will say unto me on that day, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works? And then will I profess to them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Alam niyo, bakit sila pumunta ng impyerno? Kasi hindi sila nabuhay sa kalooban ng Diyos. Saan sila nabuhay? Yun, iniquity. Ibig sabihin, yung kasalanang dapat pinagsisihan, yung kasalanang dapat binitawan, yung kasalanang dapat iniwanan, hanggang sa huli, yakap-yakap niya. Kaya hindi nakapagtataka, wala sa kanya ang Panginoon. At kasunod ng verse 24. Whosoever heareth and doeth. Bagay. Marami tayong mga napakinggan. Marami tayong mga natanggap at narinig na kung ito ay ating tinanggap at ito yung ating ipinamuhay, ito yung magbibigay katatagan sa ating buhay. Kaya yung verse 24, naging matatag yung kanyang buhay because he is obedient to His word. And everyone who is obedient to His word is fulfilling the will of God. Kaya yung sinabi rito na papasok ng kaharian ng langit, kasi hindi lang siya nakinig. And as I can see right now, all of you are listening. All of you are hearing what I'm saying. Pero only God knows how many among us, pagkatapos nating lumabas dito, nasa puso natin, Panginoon, susundin kita at gagawin ko ang pinagagawa mo. Kasi kapatid, that's the difference between going to heaven and going to hell. Kasi hindi mo po pwedeng baliwalain ang naririnig mong salita at pagkatapos mag-expect ka, pupunta ka ng langit. Hindi pwede. Ayon sa salita ng Diyos. Kasi isang palatandaan ng isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos ay buhay na matatag at matibay sa kanyang kalooban. Amen? Kaya ito ngayon ang tanong. Meron pang isa. Punta tayo sa Psalm chapter 1. Very familiar. Pero gusto ko makita natin dito. Kasi usually hindi na-emphasize yun. Pagpasok sa langit. Pagpasok sa langit. Pero bakit siya pumasok sa langit? Connected din to sa topic natin sa anniversary. He that endureth to the end shall be saved. Sino yung magpapatuloy hanggang katapusan? Yung matatag. Sino yung matatag? Yung mga nasa pananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Psalm chapter 1. Look at simulan sa verse 1. Tingnan niyo. He that endureth to the end, the same shall be saved. Amen? Hindi ko salita yun, ha? And I'm going ahead of the topic sa anniversary. Kasi sa akin nakasalalay yung ako ang in charge dun sa end, yung salitang end. Kailan yung end? At ano yung magaganap sa end? Kasi lahat ng mga nagpapasasa sa kasalanan ngayon, merong word para sa kanila. May araw ka rin. Andi dito sa Samson. Huwag kang mainggit. May pinagpapala. Ang ganda ng buhay. Huwag kang mainggit. Lalo na kung namumuhay sila sa kasalanan. Huwag kang mainggit. Bakit? May araw din sila. At pag dumating yung araw na yun, yun yung kanilang katapusan. That's the end. Tayo meron din tayong ending eh. Ano yung ending natin? Yung end of time.
Pero we will go beyond that time. Kasi ang ending ng isang Kristiyano, eternal life. Ano ending ng hindi Kristiyano? Ano ending? Lake of fire. Kaya ngayon pa lang, pwede tayong mamili. Saan ka papunta? At maraming tao papuntang impyerno, pero binabaliwala ang lahat ng naririnig. Bakit? Tagal pa yan. In fact, may mga naniniwala sa kasinungalingan, hindi naman totoo yung langit at impyerno. Pauso lang yan ng mga tao. Ang linaw sa Biblia. Kaya whether you accept it or not, mangyayari ang dapat mangyari. Tingnan nyo, Psalm chapter 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So this speaks of a blessed man, pinagpala. Now take note, isang malinaw na observation dito sa verse 1, blessedness is always connected with holiness. Hello? You want blessing? Oh, live a holy life. Because no good thing will He withhold from them that walk uprightly. No good thing. That's the blessing. Lahat ng mabuting bagay. Hindi ipagkakait ng Diyos. Kanino? Doon sa mga lumalakad sa kabanalan. Tingnan nyo. Kaya blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi ka lumalakad ayon sa kanilang payo. Hindi ka tumitindig sa daraanan ng mga makasalanan. At hindi ka nakikiupo sa upuan ng mga matungayaw. Look at verse 2. But his delight is in the law of the Lord. And in its law that he meditate day and night. Kanina, sa Sunday school, nabanggit ko yung nakahilig. Hello? Nakahilig. And yung word na nakahilig, alam na natin kung saan ka nakabaling. Di ba? At yung keyword, yung root word ng salitang nakahilig is the word hilig. Tama? So, kanino nakahilig itong verse 2? Sa Diyos. I can say, ito yung tao na malapit sa Diyos. Bakit? Kasi para siyang si Maria na nung dumating si Kristo sa bahay nila, pumasok sa kusina si Marta. Si Maria nasaan? Nasa paanan ni Kristo, nakahilig para pakinggan ang kanyang salita. Tama ba? She is the perfect example of verse 2. Her delight is in the law of the Lord and in His law. Actually, kaya siya hindi umalis eh. Busy na si Marta sa kanyang ginagawa. Bagamat para sa Panginoon yun, yung busy sa relihiyon, okay lang yun. Pero si Maria, kanino busy? Hello? Kaya ano sabi ng Lord? Maria, Maria, masyado kang aligaga sa maraming bagay. Thou art troubled, thou art vexed with a lot of things. And Mary has chosen that good part. Take note. Yun yung reason kung bakit hindi mo ipagpapalit ang pagsamba sa anumang bagay. Bakit? Kasi walang mas mahalaga kaysa sa ginagawa natin ngayon. Amen? No, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung ibang bagay. Pero kung papipiliin tayo, mga kapatid, walang kapalit itong ginagawa natin. Tama? Kasi heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Yung pinagkakaabalahan natin, yung pinaka
hahanap ng puso natin, walang katumbas sa material na bagay na magpapaligaya sa atin. Amen? Kaya yung mga laman ng notebook nyo, yan yung mga aral na natanggap nyo na higit pa sa ginto at pilak ang halaga. More to be desired are they than gold, yea than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Yun yung hinahanap-hanap ng ating panlasa. Look at verse 3. Ito, nakadikit ito, nakakonekta ito doon sa pag-aaral natin tungkol sa will of God. Kung naalala nyo yung Bible study natin. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Alam mo, parang sa Matthew 7, kinokonekta ko to sa steadfastness. Dumating ang bagyo, hindi siya natinag. Bakit? Kasi siya'y nakatindig sa bato. Pero ito, alam niyo kung anong makikita natin dito? It is a life of fruitfulness. Siya'y nakatanim sa tabi ng batisan. Ini-imagine ko, ito yung ilog, hindi naman siya nakatanim sa tubig. Nakatanim siya sa gilid ng tubig. Nakatanim pa rin siya sa lupa, pero ang kagandahan nun, sagana siya sa tubig. Hindi niya kailangan ng dilig. Kuha? At ang sabi rito, he bringeth forth fruit in his season. Alam niyo kung ano yung sinasabing season dito? Bagamat, lalo na sa atin, tropical country, marami tayong puno na seasonal. Pero alam niyo, ang mga puno na talaga napangalagaan, magiging sagana ang bunga. At pag napunga man, hindi lang sapat para sa pangailangan mo, pati kapitbahay mo, pati buong barangay, pwede makinabang. Tama! That's the idea. Na hindi ka lang magiging blessed, kung hindi magiging blessing ka rin. Hindi mo kayang ipagdamot. Kasi sino naman kakain? Mabuti nga na may ibang kakaing tao. Kasi sa totoo lang, nung nasa probinsya kami, sa Cabanatuan, meron kaming mga puno ng chiko nakapaligid doon sa inuupahan naming bahay na gusto mo mamulot sa kinabukasan, pupunta ka lang sa labas, makikita mo may mga kagat-kagat ng... At dahil hinog na, pag dinapuan o kinagat ng panike, hindi ibon panike. Pag kinagat ng panike, pag nalaglag, kaya siya nalaglag kasi hinog na. At makakaasa ka, yun yung matamis na. Bakit? Kasi hinog na. Kasi kung kinagat lang ng hindi kakagatin ng panike kung hindi pa hinog. Kaya ang ginagawa ng lolo ko, mamumulot, kukutsilyuhin yung kinagat, pwede pa rin kainin. Ako, hindi ako mahilig sa chiko. Yung misis ko mahilig sa chiko. Kaya pag kumain ng chiko yan, parang bagong inom Pero look at it. Ang point na gusto kong ipakita rito, mga kapatid, kasi hindi ka lang magiging blessed. Ang isang very clear and very very true, na kung tayo ay seryoso sa ating buhay Kristiyano, hindi lang ikaw ay magiging blessed, magiging blessing ka rin. Magiging pagpapala. Amen? At kadalasan, yun yung namimiss ng isang tao na hindi nagpapasakop sa Panginoon. Tapos magtataka siya, ba't hindi bine-bless ng Lord buhay ko? Bakit hindi ko nakikita yung kagaangan? Hanggang ngayon, ang bigat ng buhay ko. May koneksyon sa pagiging steadfast. Look at verse 4.
Para makita natin. Kasi usually, hindi natin nare-realize yung kagandahan ng verse 1 to 3 kasi hindi natin nakikita yung opposite niya. Ito yung opposite. Verse 4. The ungodly are not so. Sino yung ungodly? Yung hindi blessed. Kasi kung godly ka, you will be blessed. Eh dahil ungodly ka, ito yung mangyayari sa'yo. Ang sabi rito, the ungodly shall not be so. But they are like the chaff which the wind driveth away. Kung saan na lang tangayin ng hangin. Sa dinami-dami ngayon ng mga Kristiyano kuno na grupo, ang dami nilang pagpipilian. Pag hindi na nagustuhan sa isang fellowship, lilipat sila sa ibang fellowship. Yun. Meron siya narinig na preaching na hindi maganda sa kanya kasi walang sinabi, kundi puro bigay. Wala siya ibibigay. Naghahanap siya ng iba. Na. Hello? The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Hindi nangangulog stand sa judgment, kung hindi sila tatayo sa judgment kasama ng mga godly. Nor sinners in the congregation of the righteous. So, kumbaga sa labahin, hiwalay ang puti sa dikolor. Makakaasa ka, sa analogy na yon, alam mo na kung sino yung puti. Bakit kailangan ihiwalay ang puti sa dikolor? Oo, kasi mahahawa yung puti doon sa kulay ng decolor. Tama? And usually, sa decolor, kasama doon yung mga mahirap laban. Na pagka nilaban mo, halos kulay putik yung tubig. Isang buwan na yung pantalon, di pa pinapalitan. May ganun. Na pag hinubad, nakatayo na. Di ba? Hindi mo pwedeng isama yung puti. What a beautiful analogy. Kaya iduduktong natin yan sa Revelation. Yung sinabing, he that is pure, let him be pure still. Take note. Sino yung tinatawagan para mamuhay sa kabatalan? Sino? The godly. Kasi yung ungodly, hindi mo maaasahang mamumuhay ng maayos. In fact, nag-i-enjoy yan dyan eh. Para sabihin mong, sama ka? Ito ko sasama sa inyo. Eh, ang lulungkot nyo. Kaya may mga ini-invite ka sa simbahan. Bawal ba manigarilyo dyan? Bawal ba mambabae dyan? Ayoko na dyan. Ang lungkot. Bakit? Kasi masaya sa kasalanan. Tama? O, eto na. Verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous. But the way of the ungodly. Ito, pag hindi nyo talaga sineryoso, verse 6 ang katapat mo.